Okay guys, pagpasensyahan nyo na medyo ang tawag dito, na full memory yung aking isang cellphone. So ito yung part 3 ng explanation ng mga marketing plan ng networking sa Pilipinas. Ulitin ko lang ulit, ito po yung mga sistema ng mga networking kaya tayo napapasali. So, kaya tayo napapajoin sa mga networking kasi nga may marketing scheme, marketing strategy na pagsali mo may kapalit ka na produkto pero napapasali ka rin kasi ang daming nabago ang buhay ng mga membro na na-motivate ka sa kanila kasi marami silang mga member na kumita. Ang maganda naman talaga networking. So, explain ko lang ulit kung ano-ano bang pinagkaiba. Baka kasi mamaya, yung nasalihan mong sistema, yun yung may promising. Yun yung investment, yun yung wala kang gagawin, kikita ka, na pagdating sa dulo, iiyak ka na, luhaan ka na. So, kailangan po malinawan to, malinaw sa buong sambayan ng Pilipino na maganda po ang network marketing, ang daming nababago ang buhay. Yun nga lang, nabababoy, nasisira, na pagsasabihan na scam, pag sinabing networking, allergic ang Pilipino. Yun. Kasi nga may mga sistema na may promising na kung saan, sino ba ang member or Pilipino or kahit sinong tao na maglalagay lang ng pera, walang gagawin, maghihintay na lang. So, marami ka nang kakilala na mga nauna doon sa kumpanya na yon, na kumita, nagkasasakyan, nakabili ng bahay, etc. Kaya ikaw, na-motivate ka sa kanila, ikaw din, nangutang, inutang mo sa Bombay, binenta mo yung kalabaw mo, yung pinag-ipunan mo sa abroad na mahabang panahon, pinag-ipunan nyo ng pamilya nyo, pang tuition ng anak mo, pambayad ng kuryente, pang chemo ng anak mo kasi may sakit na cancer, pinantaya mo sa networking na ganong sistema. So, sana po malinawan lahat ng sasali pa sa networking. Alamin nyo po muna yung sistemang pinasok nyo bago kayo maglabas ng pera. Kasi bawat pera, napaka-importante po nun. Okay? So, sana po yung video ko na to makatulong po sa inyo, pati doon sa mga hindi pa sumasali sa networking. Ulitin ko lang po ulit, sobrang ganda ng networking. Pero alamin nyo po yung sistema na sinalihan nyo. Kasi marami, napasali ka dahil yung kakilala mo, kabarkada mo, kamag-anak mo na bago ang buhay. Pero pagdating sa dulo nung ikaw na, nagsara na, nag-scam na. Papakita ko po sa inyo ang pinagkaiba ng mga sistema. So, nandun na tayo sa coded. So, anong pinagkaiba? Ibig sabihin ito, may risk siya. Kasi bakit may overpayout? Ito, wala. Safe. Yung unilevel din, safe yan. Yung stair-step, safe din. Ang may overpayout lang po, yung binary. Pero nga, nagawa nila ng solusyon, kaya may tinatawag na safety net. Paano yon? Yung unang pairing, pangalawang pairing, pangatlo, pang-apat, pang-limang pairing, ang daming pairing, ilan lang pumasok. Ang ginagawa ng ibang kumpanya, yung pang-limang pairing, instead na perang ibigay sa'yo, produkto. Part po yun ng safety net. Pangalawa, meron lang silang tinatawag na 16 pairs o 10 pairs per day. Pag lumagpas na, flash out na. Ibig sabihin, dapat may kita ka pa doon pero wala na kasi nga sumobra. Ang rule ng kumpanya, 16 lang per day. Pero dahil sumobra, flash out. So, ang sistema ng binary, mayroon siyang safety net para tumagal. Kasi pag hindi tumagal or walang safety net, hindi tatagal. Matatanong nyo, bakit ito walang safety net? Yes. Kaya walang safety net ang stair-step, yung unilevel at yung coded kasi nga equally divided, walang overpayout. Pag bigay ng allotted na ganito lang ang budget, yun lang yung maghahati. Tinan mo sa coded or pasa, pag join nito, isa lang bibigyan, walang doble. Tinan mo sa binary, pag sali nito, dahil marami na dyan, babangga, kita. Babangga, kita. Babangga ulit, kita. E paano pag malalim na? The more na maraming payout na binibigay yung kumpanya. The more na maraming payout na binibigay yung kumpanya, the more na malaki yung chance na malugi yung kumpanya. Yung member lang ang kumita, yung kumpanya hindi. So, darating yung time na hindi na magkikita-kita. Anong sumunod na sistema ng network marketing na na-innovate? So, ito yung sumunod. Sumunod na sistema, ito yung tinatawag na force matrix. Ulitin ko lang po, wala po akong intention na matamaan yung iba-ibang kumpanya. Gusto ko lang po ma-explain sa sambayan ng Pilipino na maraming sistema ang networking. Force matrix, ano ba tong force matrix na to? Ang force matrix naman, ito siya. May itong tinatawag na 2x2 matrix, 2x3 matrix, na kung saan sino yung mga kumpleto ng, yung 2x2, 7 heads yan, ito 15 heads. Sino yung mga kumpleto, yung isa lang ang bibigyan, hindi doble, hindi marami. Paano yun? May sumali, kunyari ito,
Marketing scheme yan ha. Sabi, pyramiding. Ano lang po yan, structuring lang yan. Monitoring, kumbaga sa traditional business, ito yung tinatawag na DTC, Daily Tracking System. Nalimutan ko na meaning nun. So, kumbaga ito yung monitoring sa online para malaman mo yung sales mo. Okay, so ito yung una nakabuo ng sabihin natin 2x2 yung sistema ng force matrix na yan. Ito yung una nakabuo. Ngayon siya lang yung bibigyan, isa lang. Dahil siya ang una nakabuo ng 7, isa lang bibigyan, walang madaming bibigyan. Safe na safe ang matrix system. Yun po ang force matrix. Pinakaiba lang nito, mas nauna yung ilalim. Yung split matrix kasi hindi pwedeng mauna. Kailangan nasa taas ang laging nauuna. Pero hindi po overpayout ang matrix. Okay. Ito yung pinakapumutok sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na monoline. Ewan ko ba, ang dami pa rin sumasali dito. Million na nga. Last company ko, monoline, way back 2014, October to December 2014. So, ads hub, ang hindi ko po nakuha doon, nasa 8M po yung hindi ko nakuha. Puro talbog po. So, monoline kasi yun. Hindi ko naman sinisisi sarili ko kasi risk taker nga ako. Ako ang naglagay. So, yung 8M na yun, kita na yun. Pero, may capital po doon at malaki po ang kinapital ko doon. Okay. Ang nakuha ko po doon, ito lang, cellphone. Nagpa-promo kasi sila. Pag sumali ka, cellphone ang kapalit. So, pag nagligay ka ng gantong amount, may product ka na, may buyback ang ginawa nun. Tapos may cellphone. Okay. So, sa monoline, meron yung mga kategorya para magkaroon po ng idea ang sambayan ng Pilipino. May tinatawag tayo na exponential, may tinatawag tayo na cycle, may tinatawag tayo na fast track, may tinatawag tayo na investment, at ang nauso ngayon yung paluwagan. Okay? So, ito yung monoline na sinasabi ko, paulit-ulit. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga monoline na diniscuss ko. May 5. Exponential, cycle, fast track, investment. Ito yung binibigyan kang cheque. Paluwagan. Okay. Exponential, paano to tumatakbo ang exponential? Baka mamaya may nasalihin ka, ganito sistema ha. Okay. Eto ka, unang sumali. May pumasok na 5, depende sa kumpanya. May pumasok lang na 5, graduate ka, or exit, or cycle ka, ang tawag nila. Okay. Kunyari, ang membership fee ay 1,000, ang pangako ay, sabihin mong 3,000, okay, 3,000 ang kita mo once na nakapasok, may pumasok na 5, may 3,000 ka. So, ibig sabihin, kung kukumputin mo kung bilang may-ari ng kumpanya, or gusto mo magtayo ng kumpanya, tingnan mo ha, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,000 ang pumasok sa company. Ilan lang pinayout? Isa lang. Magkano payout? 3,000. So, may pumasok, kumita tong 3,000. Ngayon, may pumasok ulit na 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito naman pipayoutan ng 3,000. May pumasok ulit na 5, ito naman pipayoutan ng 3,000. So, ibig sabihin, lalalim. Pag dumami na, sobrang dami, ang mapipayoutan lang ay unti na lang. Paano pag wala nang pumasok? Scam na. Tawag doon, exponential. Okay. Part po ng monoline. Pangalawa. Okay. Ito yung exponential. Ito yung may pumapasok na 5. 5, 10, 8. Depende sa company. Okay. Sumunod, may tinatawag tayo na cycle. May pumutok na monoline before na mag-join ka, may 2 ka, ang tawag sa'yo may active slot ka. Ngayon, lahat ng pumapasok sa company, kahit hindi mo member, kahit di mo invite, kahit di mo recruit, may kita ka. So, may tinatawag tayo na per day. Ito yung may time frame. 500 per day, 600 per day. So, ito yung mga monoline na may time frame na kung saan may pangako per day na kita. Okay, ulitin ko lang ulit, paano pag wala nang pumasok? Pinangutang mo pa. Diba? Okay? Sumunod, meron tayong tinatawag na fast track. Ito naman yung patak-patak. Kung ang entry ay 1,000, ang graduation ay 4,500, sa paglabas mo ng 1,000, may kapalit kang produkto. Pero may pagkakataon ang kumita ng 4,500, yun ang promise nila. Na kung saan lahat ng sasali, kahit hindi mo downline,
may patak ka. May tinatawag na patak na 2, 5 piso, 8 pesos. Paano yun ang pinagkaiba sa cycle? Ito kasi cycle, meron siyang limit lang per day, 500. Na kung saan ang graduation nito, sabi mo 4-5 din, ang entry 1,000 din, ang graduation, bago ka kumita ng 4-5, kung di-divide mo sa 500 per day, so parang 9 days ka bago mo makuha yung graduation. Unlike sa Patak Innovation na fast track, kung may patak na 2, 5, 8, kung madaming pumasok, mas mabilis ka makabuo ng 4-5. Ibig sabihin, hindi ka na maghihintay ng 9 days, mas mabilis kang gagraduate. Yun yung monoline before. Nauso din itong investment. Paano ba itong investment? 20% per month, ini-issuehan ka ng cheque ng may-ari ng kumpanya. 20%, 30%, depende sa may-ari. Ini-issuehan siya ng company check, yung member, na kung saan, ini-invest na, hindi ko alam kung paano nangyayari yun. Naglalagay sila ng pera yung mga member, tapos pinapangakuha ng ganitong porsyento. Okay. Sumunod, ito yung nauuso na sistema na karamihan online. Paluwagan. Ang traditional paluwagan, kung ikaw yung sumahod, traditional way. Kung ikaw yung unang sumahod, ibig sabihin, tanong, kung ikaw yung unang sumahod, magbabayad ka pa ba ulit ng hulog mo araw-araw? Diba? Yes, kasi ikaw yung unang sumahod, obligado ka pa rin magbayad. Pero dito, sa online paluwagan na tinatawag nila, hindi ka na obligadong magbayad ulit. Kasi ikaw yung unang sumahod, may karapatan kang tanggalin, etc. Ngayon, may mga paluwagan na, ewan ko, ilang days lang. Kasi may mga ganitong sikreto ang paluwagan para ma-update kayo. Sample, may entry 1,000. Ang pangako, 1,800. Okay? Nag-entry ka ng 1,000, walang kapalit kasi online paluwagan nga lang. Una-unahan, 1,800 ang kita. Okay? Sabi mo 3 days, may mga time frame pa sila. Tapos may tinatawag sila na 50-50. Paano yun? May 100 pumasok ngayon, so may 100 member o 100 slot, 50 slot, yung kalahati ng payoutan agad. Ulitin ko. May pumasok na 100 slot, yung 50 na slot, payoutan agad. Paano ang computation nun? May pumasok na 100, 1,000 ang entry, kung ito times mo yun, 100,000 na pera ang pumasok. Pero ang rule, yung kalahati ng 100 na yon, so may pumasok na 100, payoutan yung 50 na slot. Okay? Paano tumatakbo? Kung payoutan, ang payout niya ay 1,800, ibig sabihin, ang bibigyan ng 1,800 ay 50 kasi may pumasok na 100. Tama. So, payout, 50% ang payoutan nun. Okay? 50 na slot times 1,800 equals 90,000. Medyo maganda pakinggan kasi bakit? 100,000 ang pumasok, 90,000 ang na-out. Kumita ang may-ari ng paluwagan na yun ng 10,000. Okay? Kumita siya ng 10,000. Pero tingnan nyo po ang logic. Sa una, kung ikaw nagko-compute, tingnan mo ganito maigi. May pumasok na 100, payoutan yung nauna. Tama. May pumasok ulit na 100, payoutan yung pangalawang 50. May pumasok ulit na 100, payoutan yung pangatlong 50. Lumalim, wala nang sumali. Yung perang pinag-utangan mo, pinag-ipunan mo ng mahabang panahon, sinali mo sa ganun, sana. Okay? Monoline ang tawag po doon. Monoline. Logic, guys. Kung ikaw nanonood ng video ko na to, ikaw may-ari ng kumpanya, may isa akong tanong sa'yo. May nakolekta kang pera, 100 million. Nangako ka sa mga membro mo, nakikita, inisyuhan mo ng cheque, may time frame ka, kumita ng 20%. 2 months, sabi mo ng 3 months. Kung ikaw mayroon ng company, tanong ko sa'yo, saan mo ilalagay ang 100 million para kumita ng higit sa 20% na pinangako mo? Meron ba? Anong business yun? Kaya kadalasan, lumulubog ang monoline company kasi wala namang pinaglalagyan ng pera. Umaasa sila sa sasali na member. Okay? Ibig sabihin, kung wala nang sumali, wala nang kumita, wala nang kikita. Kung ikaw may-ari ng company, saan mo ilalagay 100 million o 10 million na yan para kumita ng 20%?
Pag wala ka nang nai-payout sa tao, wala nang pang-payout dahil over-payout ka na, anong gagawin mo? Siyempre, isasara mo. Diba? Sino habulin ng tao? Ikaw. Okay? So, ulitin ko lang ulit. Mga sistema ng networking. Stair-step, unilevel, binary, coded, force matrix, monoline. Risky. Ito medyo na-control kaya may safety net. Pero ito wala. Sumunod na sistema, meron tayong tinatawag na, meron pa global pool dati kung natatandaan nyo yung mga nagne-network. Meron tayong sumunod na sistema, ito yung split matrix. Sa split matrix, ito naman yung kagaya nung complan ng mGoldex, ng Gold Extreme, ng Global Intergold, ng TBI, karamihan dun international company, na matrix yung sistema. Pero bakit sila? Nandiyan pa rin, kahit tirahin sila ng SEC, tirahin yung mga leader, pero nandiyan pa rin. Ang sistema ng matrix po, walang overpayout. Kung may pumasok na 15, isa lang po ang payoutan nun. Maglilipat lang siya ng underboard, pero ito, pag nakabuo ng 15, magkakaroon dito ng isang board, isa pa rin lang ang payoutan nun. Pero yung napunta dito ng isang slot, bayad yun. Ibig sabihin, kinaltas din sa'yo yun. Walang overpayout. Okay? Yun po ang sistema ng mga networking. Nabababoy lang kasi maraming networking na gumagamit ng ganitong sistema. May promises. Okay. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sa lahat ng member ng Success 200, kasi po kanina, galing kaming Piskalya, galing kami sa Hall of Justice ng Quezon City. Marami kasing member na kung ano-anong paratang sa kumpanya, nag-PPM, nagko-comment. Marami po kami member kanina, o nung mga nakaraan pa, kinumpay lang po namin yung mga ebidensya na pasok sa cybercrime law, mga paninira sa kumpanya. Mga screenshot. Kaya kung ikaw may mga screenshot ka na paninira sa kumpanya, abangan mo na lang ang sabpina sa'yo. Okay? Tanong, kailan nag-offer ng investment ako, yung mga may-ari? Kailan kami nag-offer? Nakikita ka, walang gagawin. Kailan ka nakakita ng video ko na nagsabi ako na sumali ka lang sa Success 200, wala kang gagawin, kikita ka? Ulitin ko, ang sistema ng Success 200, split matrix. Step up na nga ngayon, mas in-innovate na pabor sa mga member. Pero safe pa rin. Step up matrix. Okay? Ganito. May ipapaliwanag ulit ako sa inyo na mga dahilan kung bakit nasisira ang networking sa Pilipinas. Okay. Ito nga, yung monoline ang nakakasira. Pangalawa, kahit matino yung networking company na sinalihan mo. Paano ko nasabi matino? Yung networking na sinalihan mo hindi overpayout, pero nasisira dahil may mga ganitong strategy na may mga sumaling member na sanay sa monoline investment company. Ibig ko sabihin, ako yung member, leader. Dati ako sa monoline, taya-taya, sumali walang gagawin. Okay? Dati akong sanay sa ganong sistema. Ngayon, sumali ako sa matrix na sistema. Yung application ko, sanay ako sa monoline eh. Ngayon, pagdating nung sumali ako sa matrix, yung strategy ko, ganun din, monoline style. Paano yun? May mga member ako, new member, sali ka na sa akin, wala kang gagawin, kikita ka. Ganito. Problema, 5 dahilan na kung bakit nasisira ang company. Okay. Team leader. Itong team leader, hindi ito bayaran ng kumpanya, ha? Hindi ito pasahod. Pero may mga team leader na nagtatakbo ng pera. May maling strategy. Team leader. Paano ba maging team leader? Team leader, ibig sabihin, malaki na grupo mo. Tawag sa'yo, team leader ka na. Marami ka ng leader. Paano yung leader? Bago ka maging leader, ibig sabihin, meron ka ng downline. Tawag sa'yo, leader. Member, ito yung baka bagong sali. Anong strategy ng mga ginagawa nila? Pangalawa, ang una,
Una, ginagawa nila yung nangangako ng investment. Tanong, si company ba ang nangako sa inyo na investment? Ako. Pangalawa, pay in. Nag-pay in kayo sa mga team leader na hindi naman bayad ni company. Kaya lagi kong advice, kung may kakilala kayo na malapit sa opisina, doon nyo ibigay yung pera. Kasi hindi namin yan bayaran. Hindi namin yan pasahod. Hindi sila otorisado na mangolekta ng pera. Okay? Nag-pay in ka doon dahil kakilala mo. Nag-pay in ka, yung pay in mo hindi binigay sa kumpanya. Sisisihin mo ngayon sino? Si company. Pangatlo, payout. Yung payout mo, pinakuha mo doon sa team leader or kakilala mong member. Nagbigay ka ng authorization. Ngayon, ninaalod naman ni company yun na ibigay yung payout basta may ID ka, may pirma ka. Kasi nga, napigilan yung ating payout system sa GCash dahil nagkaroon tayo ng advisory. Mismong Globe, pinigilan tayo. Maraming tanong na may mga Globe pa kami, bakit di namin magamit? Diyos ko, yung Globe po ng iba nating member na gagamit nila. Hindi po namin magamit at nakahold ang GCash natin dahil nga sa SAC advisory. Mismong Globe, pinigilan kami. Kung ikaw pinoproblema mo 150 lang kami, ang dami pong GCash sa opisina. Nasa 2 million po yung binili namin GCash. Okay? Pangalawa, bago po namin ma-activate yung GCash, nagpondo po kami ng 1M doon para ma-activate lang lahat ng GCash. Kaya yung mga unang bumili ng GCash, naka-receive ko yung activation. After that, mga ilang days lang, na-hold na po tayo sa Globe. Kung ikaw nag-aalala sa 150, mas lalo na kami. Kung ikaw nag-aalala sa in-entry mo, mas lalo na kami dahil nangapital kami sa business na to. Okay? Pambayad sa opisina, sa mga tao, sa system, namuhunan po kami dito, ma'am, sir. Okay? Okay. Pang-apat na concern, yung product. Maraming member or team leader na nag-pay in sa company pero yung product hindi nila kinuha. Okay? Kasi malayo. At yung iba, madami. Yung product po sa opisina, sobrang dami. Maraming member hindi nabigyan. Lahat po ng member, kailangan po namin ng, kailangan po na ma-organize. Maraming member na hindi nila makuha yung product nila. Kasi wala naman sila maipakita sa aming resibo. May resibo po yung team leader or yung apply nyo. Pakikuha nyo po yung resibo nyo doon para makuha nyo yung product. Iniiwasan po namin ng company na madoble yung product na may re-release. Kaya po kailangan ng system. Kailangan po ma-organize natin. Okay? Yung product po madami sa opisina, kailangan nyo lang po makuha yung resibo sa mga team leader nyo. Panglima, ito yung encoding na hiwa-hiwalay. Okay? Magkakahiwalay. Yung dapat sa'yo kinuha ng upline mo. Tanong, ito ba ang mga dahilan ng complaint mo? Ito ba ang number 1 na mga dahilan ng reklamo mo? Tanong, company ba ang gumawa nito sa'yo? Okay? Ngayon, kung ikaw nagbigay ng mga maling pahayag, mga foul na sinasabi, online man yan, offline man yan, may mga documents kami na nakahanda para sa'yo. Abangan mo na lang ang sabpina. Okay? Abangan mo na lang ang sabpina or ebidensya na patunayan mo kami ang nagsabi niyan. Kasi kung wala ka mapatunayan, ikaw ang babalikan namin. Hindi na sana namin yung gagawin, pero kami ang naiipit, kami ang nagigisa. Marami na po kaming team leader na tinerminate, marami na po kaming member na tinerminate dahil pasok sa mga gantong problema. Na kung saan, pati gobyerno, pilit tayong pinapasara dahil may mga gantong problema. Okay. Kung ikaw may-ari ng kumpanya, may mga member ka na sa malalayo, makokontrol mo pa ba yun? Kung may-ari ka ng kumpanya, may social media, kahit sino pwedeng gumawa ng account, kagaya ng Facebook, nag-post ng investment, makokontrol mo pa ba yun? Kung ikaw nasa gobyerno, panghahawakan mo bang ebidensya yung mga pinupost lang sa Facebook? Di ba dapat panghawakan mong ebidensya yung official na group page, company page na nagmula sa kumpanya? Panghahawakan mong ebidensya yung mga salita na nagmula sa kumpanya. So, sana po malinawan po ang lahat dun sa mga bagay na yun. Okay? May mga concern dito, refund. Okay?
Kung ikaw nagtayo ng kumpanya, kahit sa mall, bumili ka ng gamit, may refund ba? Meron change item, pero refund, wala. 7 days change item. Saka nagtayo ng negosyo, ikaw may-ari ng negosyo. Sige nga, ikaw magtayo ng networking ngayon, kami ang sasali, kami ang tataya, hindi kami kumita, magre-refund kami. Tanong, lalago ba ang business mo? Big Four company ngayon, mga binary company. Naglagay ka ng pera, nag-join ka, may kapalit kang produkto. Pwede ka ba mag-refund? Okay? So, alamin po natin yung business sa pinasok natin bago tayo maglabas ng pera. Okay po? Tanong, pangalawa, sana may strategy kayo para maka-exit kami. Okay? Ito pong Success 200 na sistema, baka ito po yung paliwanag sa'yo, kaya ka sumali. Ang sistema po ng Success 200, pag nag-join ka, once na na-encode yan, nag-create na po ng payout yan sa taas. Ngayon, pag nag-refund kami, pag binalik namin pera mo, ay para kami nagpakamatay. Di ba? Parang linoko namin yung sarili namin. So, yun po ang totoo na pag nag-join ka, automatic may payout na po yun pataas. Nag-create na po ng payout yun. Okay? Sumunod, yung strategy po, kaya nga po tayo step up na para hindi na mas lumalim. Okay? Okay? Sana maka-exit kami dahil ilang buwan na kami. Ma'am, sir, kahit ilang buwan ka po, sumali ka sa Success 100, kahit taon pa yan, hindi mo to win-workout, hindi ka kikita. Dahil po hindi po kami investment company. Baka mamaya kaya ka sumali, pasok ulit sa 5 dahilang ito na sinasabi ko. Okay. Yung GCash, nasagot ko na. Okay. Yung capital, so kung nakapital ka, same lang din kami, mas malaki pa. Kung ikaw natakot ka malugi sa loob ng 900, 1.8, mas lalo na kami. Or sa 36,000 mo, mas lalo na kami. Kasi mas malaki yung kinapital namin. Yun nga lang ulit, nasisira tayo dahil may ganitong pangako na kung saan nagdemanda na po kami sa mga leader, sa mga member na masasama ang sinasabi sa kumpanya. Ngayon, kayo ang hinahamon ko, patunayan nyo yung mga sinasabi nyong paninira sa amin. Okay? Oh, okay. Ito lang guys, maraming binigyan ng advisory ang SEC. Laging tanong ko sa inyo, kahit ang SEC nagulat, kasi kami lang ang kumpanya na buhay, sumagot pa sa CDO. Kasi bakit? Isa lang ang dahilan. Ang sistema po namin hindi over payout. Hindi kami investment company. Walang over payout. Walang pangako. Walang promising. Maraming nagbigay ng SEC. Nagsara sila kasi wala nang pang-payout. Okay? Kami po, bago kami mag-payout, kailangan mo munang i-workout. Kailangan buuin bago ka ma-payoutan. Hindi po dito maglagay ka lang ng pera, kikita ko lang gagawin. Hindi po kami ganun. Paulit-ulit ko po sinasabi yun. Okay. Ngayon, hinahamon ko po lahat ng member or sana, may pa-contest po ako sa lahat ng member. Sino sa mga member ang nakakita na si Sir Albert nag-present? Kasi yun, allegation sa atin sa ACC, si Sir Albert daw nag-present, nag-investment. Tingnan nyo yun, saan nila nakuha yun? Kailan si Sir Albert Monsuela nag-present ng marketing plan ng Success 200 at nangako ng investment, nagpapirma pa ng investment contract. Kung sino man ang member na makapagbibigay ng ganong ebidensya sa akin mismo, may pabuya po yun sa kumpanya. May pabuya po akong ibibigay sa inyo. Hindi lang libo. Bibigay ko po yun, yung karapat-dapat na pabuya kung meron kayong mapatunayan. Okay? So, sa lahat ng member ng Success 200, wag po kayong mag-alala kasi yung obligasyon po namin, ibibigay po namin yan sa inyo. Abangan nyo lang po yun. So, ngayon may palugit po na 10 days para kami naman po ang sumagot pakatapos ng desisyon na. So, normal po yun kahit sa mga demanda, meron po may mga proseso po yan na susundin. For now, may temporary close po tayo. Ngayon, meron pong company plan B. So, abangan nyo po yun. Mahirap naman po i-announce online kasi hindi lahat na makakapanood ng video na to member. Ulitin ko po, magkakaroon po tayo ng plan B. So, abangan nyo po yung plan B natin. Maraming salamat po sa mga nakikipag-isa, sa mga leader na updated lagi at na binibigay yung update sa mga member nila. So, ulitin ko po ulit. For now, temporary close. February 27, yun yung last update. After that, 10 days, so sasagutin po natin yun. Tapos, pagkatapos ng 10 days, magbibigay ulit po ako ng update sa inyo. Okay? Sa lahat ng member, team leader na lumipat sa ibang kumpanya, wala po akong magagawa doon, choice nyo po yun. Basta ako bilang may-ari ng kumpanya, diretso po lakad ko. Lahat ng member ng Success 200, pag na-okay na po tayo, hopefully, kasi wala naman po kaming tinatago, wala kaming nilolokong tao, wala kaming ginugulangan, wala kaming
kumbaga hindi nabigyan ng payout, basta na-payoutan ka or naka-SBC ka, pipayoutan ka namin. Kaya hindi ka na-payoutan kasi wala ka, hindi kompleto yung board mo. Okay? Kasi nga napangako ka, na-promise ka ng mga member na or upline na sinalihan mo. Okay? So, ang solution po doon, ang company nandito lang, kailangan nyo po ito i-work out. Ngayon, ang update para sa kumpanya, hopefully ma-okay tayo lahat po ng member ng Success 200, active ka man o hindi. May ilalagay po kami mga insurance dyan, covered ng 1 year. So, abangan nyo po yun. At abangan nyo po yung plan B ng kumpanya. Nakaka-excite po, basta sa mga leader po, wag na lang po siguro mangungulit kasi mag-update naman po ako, wag lang po yung atat. Nagbigay po ako ng bago February 27, sabi ko mag-update ako. Yung iba kasi gusto agad mag-update, February 27 nga yung binigay sa atin ng SEC. Hindi man tayo pwede magbukas kasi may rules na bawal mag-operate, bawal mag-promote, di ba? So, sundin lang po natin yung batas ng Pilipinas. Okay, yun po ang ating update sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa Success 200. Basta diretso lang po lakad ng mga may-ari ng kumpanya, lalong-lalo na yung presidente. Okay, so marami pong natupad ang pangarap dito. O maraming sinasabi na marami daw hindi natupad ang pangarap. Kasi isa lang dahilan nun, pasok sa 5 pangako. Ngayon, nandiyan naman yung slot nyo, pwede nyo i-workout yan. Hintayin lang po natin na mabalik yung katarungan para sa atin. So, abangan nyo po yung update para sa kumpanya at sa mga member ng Success 200. So, maraming salamat po sa inyo. Thanks and God bless po.